alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy talakayan, kay Basky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy talakayan, kay Basky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin siguradong mababawasan. Ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamawisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi naaasenso kung walang abilidad. Bata o may edad siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig tumiskat ay walang warang to pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy! Bagyo na walang ginawa kundi ang mamawisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi naaasenso kung walang abilidad. Bata o may edad siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig tumiskat ay walang warang to pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy talakayan, kay Basky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy talakayan, kay Basky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy talakayan, kay Basky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy talakayan, kay Basky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, Pinoy. Hoy! Magandang tanghali, mga suki. Narito naman po kami, no, sa aming live broadcast sa aming palatuntunan ng Talakayang Pinoy. Ngayon po ay 31 ng Agosto 216. Meron na po bukas, no? Kaya sa next week, ako, makakarinig na po tayo ng mga awiting pamasko, no? Kami po ay nagpo-broadcast sa ting araw ng Lunes at Miyerkules at sa alas 12. Ako ano tong ating binabasa. Ganap pong alas 12 hanggang alas 2 ng hapon.
Narito po ang programang magbibigay ng saya sa inyong mga patanghalian, maghatid sa inyo ng pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa. At yung mga ating balita sa ating kapaligiran, hatid ng ating mga poging-pogi, mga gwapong-gwapong reporter na si Ernie Buwan. At mamaya-maya po, andito rin po yung ating mga partner at magkakaroon po tayo ng ating matalinong talakayan sa mainit na issue sa kasalukuyan. Mahabol po ang dalawa nating partner, si Father Pasky. Noong nakaraan nagpa-injection, nakagat po ng aso. Nandyan po, naka-traffic na naman as usual. Ito po si Dan Sulueta aka Mr. Rico Laser, kasama dapat ang ating napang dadong guwapong katoto. Kung tawagin po natin ay tatlong itlog. Tatlong itlog tatlong bibi na po ang tawag sa amin. Tumutok po kayo sa loob ng 2 oras. Marami po tayong magkukwentuhan at tsak nakapakipakinabang. Pagtsagan nyo na po ako muna, habang hinihintay natin ating mga partner. Kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Since na wala naman tayong ipapakilala ng mga pogi, huwag na muna nating patugtugin yung kay Hayden ko na paborito na Careless Whisper. Kaya mga kabayan, dyan lang po kayo at patuloy na tumutok dito sa Talakayang Pinoy! Okay, sumibay kami. Uploadin po sa Ustream sa inyo inyong mga Facebook account, sa inyong mga cellphone at computers, at search lang ang www.ustream.tv/channel/kakampi-online. At siyempre, presto, mapapanood nyo po yung itsura natin. Mapakikita nyo po kung sino po si Mr. Equalizer at si Pasky Natividad at si Engineer Willie Juan. At kung hindi nyo naman po kami mapanood ng live, ay sundan nyo kami sa aming sa YouTube. I-type nyo lang Talakayang Pinoy into Kampi Online. Yan po mga nakaraan nating mga pagtatanghal ay mapapanood ninyo. At kung medyo may oras po kayo, inaanyahan po namin kayo makipagtalakayan sa amin. Kaya kung may mga sulir rin po kayong gusto idulog, ay pwede kayo tumawag dito sa aming himpilan sa numerong 553-8656 at 788-3649, o kaya mag-text doon sa aming number na 0998-990-4003. Tanda po namin kayong paglikuran sa abot ng aming makakaya. Sabi nga ni partner Pasky, wag lang pera. Okay, at unahin po natin bago tayo pumalaot sa ating programa ay manalangin po muna tayo sa maikling panalangin. Salamat po muli sa araw na ito at binigyan po ninyo kami muli ng isang pagkakataong kapagtanghal upang kahit sa maliit naming kaparaanan ay makapaglingkod kami sa aming kapwa at sa aming mahal na bayan sa pagitan ng aming hamak na programang Talakayang Pinoy. Nawa po ay maging magbunga po ang aming gawain sa araw na ito. Ang lahat po ng papuri at pagpasalamat ay sa inyo, Panginoon. Amen. Okay. Ngayon po ay Agosto 31,
mayroon po tayong importanteng pangyayari na nangyari sa ganitong petsa. Pero noon po itong 1887 pa nangyari. Pero ito po ay nakatala sa ating history. Ito palang August 31, 1887. Ito po yung, kilala mo ba Alan si Thomas Alva Edison? Hindi mo kilala. si Thomas Edison, hindi mo kilala. Ito talaga. Ang bihira ka. Di ba ito yung scientist, di ba? Inventor, ha? At isa sa na-invento niya yung kinetoscope. Kinetoscope. Ito ibig sabihin na ito yung ginagamit sa mga pelikula, para gumalaw yung mga litrato. Kaya nagkaroon tayo ng mga movies, no? Hindi lang yung na parang camera na mga pictures, still pictures, no? Ito po ay invento ni Thomas Alva Edison noong August 31, 1887. Noon niya po pinatent pa lang, no? Yung tawag natin pong kinetoscope. Okay? So, yan po ang natatala sa ating kasaysayan sa August 31. Okay? Matatawagan ba natin yung inintay natin Pag-asa ay bumati muna tayo. Okay, magandang hapon, no? Sa ating mga suking tagapakinig. Yan, kila Brother Cooper Kahulugan, si Marcy, si Jerry Sumiran, Brother Jerry, matagal na tayo hindi nakikita. Magandang hapon kina Kuya Celo at Inday, si Dino Permejo, si Liga Hernandez, si Jetis, si Okatalan, si Mansigundo, si Buboy, si Lando, si Osmond sa Santa Mesa, yung mga pinsan natin, si Rolly at Nida Bilarmino ng Sukat Paranaque, Natalia Bilar ng Baliches, si Ate Baby, yung mga batchmate sa Elpidio Quirino High School, batch 1974. Advance happy birthday nga pala kay Miss Nilda Ignacio, September 4. At so sa September 3 yung aking pamangkin, na si Ami Arose Ambrad, yan, September 3. Kasi aking brother-in-law si Lito Jose, naman yan, September 7, happy birthday. Marami pong birthday ng ating mga kaibigan, mag-anak, in September. Tawag. Okay, at magandang hapon din kay Paring Alciu, Mr. Tripliman, at Trabaho, Nanay Noemi, Nanay Liang, si Lolita Arado, ay yung mga kasama natin sa Action Restorative Group ng Makati, ng Talban at sa Bulacan. Umuno ni 900, si Ronnie Bernardino. Okay, tayo sa Ayan. May tawag ba? Okay. Ating munang nagbabagang balita, alin?
po ang ating mga balita mula sa pahayagang Bulgar. Ang boses ng Pinoy, mata ng bayan. Kung nasa headline, droga, talamak, ex-Pidoy nagpabaya. Sinasabi po ng ating Pangulong Duterte. Tahasang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hinayaan ng nakarang Aquino administration ang pamamayagpag ng iligal na droga sa bansa. Bagamat ayaw man niyang manisi, sinabi nitong walang ginawa, bagkus pinabayaan lamang na nakarang administrasyon ang paglaki ng anyay halimaw na sumisira sa mamamayan. Aniya, baging siya ay nagulat nang makita ang lawak ng problema ng maupo na bilang Pangulo. Kasabay nito, muling dinipensa ni Duterte ang kanyang diskarte sa pagsusolba ng drug crisis at pagpapatupad ng hustisya. Iginit ni Duterte na wala ng karapatang mabuhay ang mga nagluluto at nagbebenta ng illegal na droga dahil ilang buhay at pamilya rin ang kanilang sinisira. Okay, talaga naman po, no? At talagang tuloy-tuloy po ang programa po ng ating Pangulo, no? Kanyang partner na si PNP Chief Bato de la Rosa sa pagsawata ng talagang gustong-gusto po nilang tapusin talaga ito sa loob na sinabi nilang 3 to 6 months. At sa akin naman po pananaw ay talagang mukhang no, mababawasan naman po siguro, no? Pero hindi po natin masabi na talagang totally po ma-eliminate natin yung problema sa droga na yan. Unang-una nga po, sinasabi natin na yung ating rehabilitation program ay hindi po nakakasa. At hindi po magiging successful ito kung andyan pa rin po yung mga addict, no? Na talagang sinasabi natin na naging no? Talagang buhay na nila ang pagdadag sa mahabang panahon. At ang mga puso naman ay siyempre yan po ay marami pong nagtutulak ng droga dahil lang po ay sa kawalan po ng hanap buhay at kahirapan na rin po, no? Kaya habang hindi po na-address yung mga bagay niyan, ang problema na yan, kahirapan, yan pong rehabilitation ay hindi po tayo masyadong makapaniwala na totally po na ito iba sasawata sa loob ng tinakdang panahon ng ating Pangulong Duterte. Maaari pong pansamantala matitigil po ito, pero sa long term ay kung hindi po yan ikakasa ng mga programa na yan, bibigyan po natin ng matinong hanap buhay kung paano mabuhay ang mga nagtutulak na yan, ay malamang po hindi natin maging matagumpay itong programa ito. Yun lang po ang aking pananaw, ano? Siyempre may kanya-kanya po tayong opinion tungkol sa bagay na yan. Pero yun po yung ating naayon doon sa kasalukuyang sitwasyon, no? Ito pa ho, tungkol pa rin sa droga, no? Pulis na sangkot sa droga. Huwag patayin, sabi ni General Bato de la Rosa. Sabi ni General de la Rosa, kahit gaano kasama yan, mga tao pa rin yan, ha? Yung gusto kong mangyari sa kanila ay legal na pamamaraan. Ayaw ko damang isa-salvage yung mga tao. Bakit naman, ha? Bakit naman Chief Ronald Bato de la Rosa? Bakit naman po? Parang pagka ordinaryong tao pwedeng patayin, tapos pag pulis hindi pwedeng patayin. Diba, parang double standard po tayo, ha? Pare-pareho lang po may buhay ang tao, no? Dapat siguro kung gano'n ang inyong pananaw, dapat siguro bigyan nyo rin pagkakataon mabuhay, lalo na ibang user lang ng mga biktima rin.
Anya, kahit kaano siya kagalit, ayaw naman niyang mamatay. Ang ninja cops, pamaraan ng extrajudicial killing. Hindi ako sang-ayon dito. Sa totoo lang, sa mga nakarang panahon ay mas maraming kalokohan itong mga pulis na to. Huwag naman yung kakanlungin kung talagang may kalokohan o may kasama ang ginagawa ng mga tauhan nyo. General Chief PNP Ronald Bato de la Rosa. Okay? Okay, may tawag na tayo. Ito naman po. Armed Forces of the Philippines versus Abu Sayyaf. 4 na po patay. Matindi na itong labanan sa Sulu. Umabot sa 4 na po ang namatay sa 4 na araw na sagupaan sa Sulu. Sa nasabing bilang, 15 nasawi sa hanay ng militar habang nasa 25 naman ang panig ng Abu Sayyaf Group. Ayon kay AFP PAO Chief Colonel Edgardo Arevalo, ilang enkwentro na ganap na nagsimula 1:30 ng hapon sa pagitan ng militar at pinatayang 30 Abu Sayyaf Group members na pinamuno ni Jamir Jawon Jauhiri sa sitio Pugon, Barangay Bakong, Patikol. Tumagal na 30 minuto ang sagupaan kung saan 2 bandido ang napatay at marami rin ang nasugatan kabilang ang leader na si Jauhiri. Naganap ang ikalawang labanan sa Barangay Kutong, Kalipaw, Sulu. Naganap na alas 3:42 ng hapon kung saan nasa 80 bandido ang nakalaban ng militar. Resulta ng enkwentro itong pagkakapasang sa 2 bandido habang 2 sundalo sugatan sa 30 minutong bakbakan. Bandang alas 4:30 ng hapon na naman, nasa 120 na bandido ang nakasagupan ng militar sa sitio Kan Zalul, Barangay Maligay, Patikol, kung saan 15 sundalo namatay, 10 nasugatan habang 21 naman ang napatay sa banat. Sa Abu Sayyaf. Grabe po nangyayari ngayon, no? Diyan sa Sulu, no? Talaga naman na sabi nga tama rin naman si Pangulong Duterte na sayang ang pera dito, sayang ang bala, no? At talaga naman na sana ito yung sa iba natin ito ginagamit, no? Ang masakit dito sa kapwa natin mga Pilipino. Mga kapatid po natin, yan po ang masakit na pagkukuhanan, ano po naman ang magagawa talaga natin, no? Ako naniniwala rin ako at sang-ayon ako dito sa kay Pangulong Duterte na talagang pulbusin na ito. Talagang ito sobrang ginagawa nito mga grupo na to. Wala itong takot walang takot ito na pumatay, hindi magpubot ng ulo, no? Wala itong sinisino. Kaya tama lang ito, ubusin na lahat, no? At para matigil na itong mga terrorism na ginagawa nitong mga sayap na to. Okay, wala pa? Okay, tungkol naman ito sa ating Senator Ana de Lima. Nireklamo sa Ethics Committee sa de Lima at tinuluyan pinaubayan na umano ni Senadora Laila de Lima sa Ethics Committee ang magiging kapasya nito sa reklamong sinampal laban sa kanya. Hindi pa umano niya nakikita ang kopya ng reklamo laban sa kanya, pero naniniwala siya na bahagi ito ng harassment tactic sa kanya. Sabi ng de Lima, maybe iniisip nila na ang sirain lang. Okay, pasok muna natin ang Pag-asa. Si Ernie Buwan. Okay. Sige, pasok muna natin ang report ni Ernie Buwan mula sa Tondo, Manila.
Hello, Ernie. Sir, makalalayo ha. sino? Wala yung malamig ang palad eh. Si Juliet po ba to? Hello! Ernie. Oh yes, nice ko lang bigyan ng daan ng pasasalamat, ano? Between life and death ito eh, kapatid Katotong Paski, no? Ganon din kay Wala pa si Pastor, partner. Ako lang nasa ko dito. Daan Salweta. Na bumubuo ng ating programa Talakay Pinoy online, ano? Dahil kamakailan lamang, Katotong Paski, ay Dan Sulweta kausap mo, partner. Oo, Dan Salveta, Katotong Dani Salveta, no? Siguro naman ito'y naganap ito'y dated August 28, ano? Doon sa mga tinuturing na kalawang ng lipunan nga naman. Dahil yung Cambodian Alley, na exact location yan nasa Arlegui Street, Quiapo, Maynila, ay niresolve nga nitong dalawang opisyal na ito. Itong tatubali sila rito, si Police Chief Inspector Michael C. Garcia, at ito naman si Police Inspector Kay Giagi na Tagran. Ito yung Anthony Osi, para si pero ito yung pinagsanib na pwersa para sukpuin yung sinasabing siyabong ayaw magpatulog, ika nga ng mga kabataan. Pero this time dead on the spot itong limang ito. Yung isa rito ay nakilalang alias Eddie Taruyan. Ito si Asim Taruyan alias Eddie Taruyan nga ito. At ito ay patay ito. At meron pa rito mga pangalan na kung saan ay kasama rin sa kasabing entrong ito. Itong suspect na si Ronald Acevedo E. Santa Maria. Sa edad na 41 taong ito. At ito ay nakatira sa 36 Antoli Street, Balagtas, Bulacan, na may tattoo ito sa kaliwang braso. At yung pangatlo naman ay identified male person ito, 20 taong gulang at 25 years old. Nakasuot naman ito ng black shirt na short pant. At si Saidi Lalang. At yung isa naman ay si Renato C. Diaz. Ito yung sinasabing Cambodian Alley na kung saan nga ay sinugpo ng ating pambansang kapulisan. Ito nga, paalis na nga si Kapitan eh. Bakit tinawag Cambodia na alien? Oo, yan ang matatakpuan mo dyan sa may lugar ng Arlegui. Oo, kaya tayo ay nagpapasalamat. Sana this time ay alam natin na monitor ito ng pambansang kapulisan, lalo ng ating abuting PNP Chief General Del Rosa, na sunod-sunod ang anti-illegal drugs campaign ng ating po naman kapulisan. Natapayan ako kung nandito si Teniente de Lima naman sa PCP Asuncion, at kung may pagkakataon tayo ay makakapanayam natin siya, pero this time wala pa yata siya. At tatanungin ko sa kanya mga tauhan. Ilan lamang maging sa Tondo area at may mga nagaganap na gatan na ito naman ay tinuturing ng ilang mapagmasid natin mga kababayan na positibo ito sa pagtutulak ng mga shabu. Oo, positibo ito, Dani Salweta. Oo, at kaya naman, yung ibang nagbibigay ng negatibong reaksyon, hindi naman nila kapa at nare-reserve yung status ng isang tao na akala pinapatay na lamang. Nasa master list ito. Okay. Nasa watch list, ika nga. Ilan lamang yan sa mga kahanga-hanga sa pagtugon ay tinaya nila ang kanilang buhay. At nais lang natin bigyan ng pasasalamat itong mga taong ito na nasa hanay ng pambansang kapulisan, lalo na po yung PCP commander dyan sa PCP Barbosa na tinatanganan po naman ng ating Peace Chief Inspector Michael C. Garcia. Take note po ang pangalan. Ito po si Peace Chief Inspector Plaza Miranda naman. Kasama rin dito si Police Senior Inspector Anthony O.C. at itong si Police Senior Inspector Henry G. Navarro, na kung saan ay umayuda rin sa nasabing operation na yan. Pansamantala akong bibitaw at medyo iinom tayo na mainit na kape dahil garal-gar na boses natin sa kapanguran.
at ilan lamang yan sa mga human interest na ipinararating natin sa pambansang kapulisan, ama ng kapulisan, no other than one of the very best na itinuturing natin, PNP Chief General De La Rosa. Pasamantala tayong bibitawan, nagpapasalamat ako sa paggamit ng komunikasyon dito sa aking kinalala dyan sa Principio Asuncion. We are going to wait for further instruction given to me ng ating kasama. Ito naman si Teniente Salvio de Lima, at pinasasalamatan ko rin yung mga pulis dito, sila PO1 Di Guzman, PO1 Celestino at si PO1 Jeddah sa paggamit ko ng komunikasyon. Ganun din yan nasa likuran ko, si PO1 de Mesa. Ito yung mga sumusubaybay dito sa lugar ng Asuncion naman, nagkalawang kilos ng mga kalawang ng lipunan. Samantala tayong bibitaw sa napakahalagang bagay na ipinababatid ng inyong lingkod sa ama ng kapulisan PNP Chief General De La Rosa. Ito po naman ang inyong lingkod, kakampi online Talakay Pinoy, Ernie Buwan reporting. Okay, Muslim, maraming salamat. Ernie Buwan mula dyan sa Quiapo, Manila. Okay, tuloy natin yung pagbabalita. Alin? Tuloy natin, ha? Okay, ito yung Lima, tinuluyan na po, no? Dito natin yung ating binasa kanina. Paubayan ng ni Senadora Lala de Lima sa Ethics Committee ang magiging kapasya nito sa reklamong sinampal laban sa kanya. Hindi pa niya nakikita ang kopya ng reklamo laban sa kanya, pero naniniwala siya na bahagi ito ng harassment tactics sa kanya. Sabi ni de Lima, maybe iniisip nila na sirain of course, they have been destroying already my character, my reputation, etc., etc., etc. And maybe gusto nilang, ano ba yun? Ha? Sa Tagalog. I'm trying to break my spirit, but they will never succeed. Sabi ni de Lima, ha? That will not happen. Trying to break my spirit. Marami silang ginagawang harassment ngayon, sabi ni de Lima. Samantala, nagsagawa kahapon ng closed door meeting ang mga bumubuo ng Ethics Committee at pinag-usapan ang kanilang hakbang laban sa ethics complaint kay de Lima. Okay. Ito naman, sa ibang bansa, dahil sa drugs, 3 Pinoy hitay sa China. Talaga naman, no? Parang ginagantihan yata tayo ng China. May 3 Pinoy ang nakataktang bitayin sa China dahil sa illegal na droga. At naman sa droga pala ito, Yun man, ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasa Jr., wala pang tinaktang petsa ang Beijing kung kailan bibitayin. Ginawa ng DFA Chief ang pahayag kasabay ng pagharap sa budget hearing ng House Appropriation Committee. Bukod niya dito, 2,492 na mga Pinoy ang nakakulong sa iba't ibang bansa na may kaso kauntagay ng droga. Talaga naman, talagang kahit sa ibang bansa, nandiyan pa rin ang mga droga na yan, mga linchik din na napakalat. Ay nako. Ito na, pinag-uusapan natin ng mga suki, no? Ating usapan ng Lunes. Approved na sa Senado at Kamara, Barangay at SA elections sa October 23, 2017. Kasundo ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na ipagpaliban muna ang Barangay at SK elections. Sa halip, isasagawa na lamang ito sa Oktubre 23, 217 ni Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas. Magpapasa rin sila ng panukalang batas para sa puspunan ng mga sabang halalan. Sa halipan niya na joint resolution concurring bill ang siyang gagawin ng House of Representatives. Tapos iayon sa plenaryo kahapon, isasalang ang panukala sa unang pagdilig sa ilalim ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
sa Lunes. Sa Martes naman ay target naman na nila sa second reading nito September 12 ang final. Hindi na rin umano ito isasala pa sa bicameral conference meeting dahil magkaparehas ng panahon ng dalawang kapuluhan sa Kongreso. Tuloy-tuloy lang ang balitaan. Okay. Tuloy-tuloy po tayo. So ito pong magandang talakayan yun. Ha? Wala tayong kabaliktakan yung araw na to. Dahil wala yung ating mga partner. Kaya tayo balikan po natin itong tungkol sa ating dinidiscuss nung nakaraan. Itong ating advokasya. Tungkol dito sa akong lagi nang sinusulong dito ng barangay empowerment. By the way, meron po nag-text dito at nagpapabati. Itong si Miss Cathy Reyes Kamandaga, nagpapabati po mula po sa Mindanao. Tayo meron pa rin nakikinig na ano dyan dahil yung bago na school ko ng kanyang pinsan Mark Kamandaga. Okay. Gandang hapon sa inyo at lagi po salamat sa laging po bye-bye. Yung tungkol po doon sa tungkol sa barangay empowerment. Ano po ba itong sinasabi ko po lagi na barangay empowerment? Tayo po ay merong mahigit na 42,000 barangay sa buong Pilipinas. Sa ngayon po, sa kasalukuyan, parang 42,026 o 62. Ayan po. Ang sinasabi lang po natin tungkol dito sa barangay empowerment, una-una po, ay pinapanukala po namin dito na una ay wag na pong wag na pong gawin natin elected position. Ito na atin natin kasama. Atin muna papakilala si Engineer Willie Juan, ang walang sawa sa public service. Engineer, bumati ka muna. Ito mo. Andiyan pa yun. Dito po si Engineer Willie Juan. Kasi umabot ang temperatura sa labas mga 35 to 36 degrees. Parang summer, Para makulimlim, pero siyempre tagulan, kakaiba, no? Kaya talagang nakaka-apekto rin siguro sa mga motorista natin. Matraffic pa rin, no? At siyempre, palagay ko dahil ito'y upbeat yung mga kababayan natin, talagang lumalabas para papunta sa mga opisina nila, sa mga negosyo nila, kaya talagang hindi luluwag yung traffic natin. Okay, magandang tanghali po. Marapon po. Delayed. Okay. Salamat, Engineer Willie. Ito nga yung sinasabi ko kanina, na lagi natin advokasya dito, no? Yung tungkol sa barangay empowerment na sinasabi ko, Engineer. Kasi talagang inano na ng camera yung yung tungkol sa election kumbaga inilipat na sa October 13 23 2017. Yun ang sinasabi po natin dyan ay
Huwag na po nating, kung maaari nga, huwag na po natin gawin yung elected position. At yan ay, na lang, katulad ng panahon nila Marcos, no? Na yan po ay appointed position. Unang-una, ano pong advantage? Ay talagang malaki po ang matitipid natin. Ha? Malaki po ang matitipid natin sa pag walang eleksyon yan. SK. At dapat po, siguro, ang mas matuunan natin yung mga pagtuunan ng ating mga mababatas, yung qualification. Diba, Engineer? Na Pwede. mga barangay. Pero kailangan na mabago rin yung konstitusyon eh. Di ba? Oo. Para may lagay lahat yung minimum qualification sa bawat posisyon, di ba? Yun yung pinapanukala natin na dati na kung hindi pwedeng basta kung sino-sino na lang yan. Kailangan meron ng mga prior experience sa isang bawat Ito nga, posisyon, di ba? kahit nga mga janitor, at least high school graduate man lang, di ba? Ito, mag-aano ka ng isang komunidad, magiging leader ka ng isang community, mahirap ako dyan. Dahil marami involved na ako dyan, mga problema. Kailangan may mga management skill. Diba? Tama. Okay, baka may gusto ka ibang talakayin, Engineer, no? At kanina, wala na tayong balitakta kaya naman natin topic. Baka meron kang gustong mas nakagigimbal na mga gustong talakayin. Oo. Kanina nagkomento ka din sa sabi ni Pangulong Duterte, di ba, na yung mga Ninja Cups, nilagyan niya ng 2 milyong halaga na sa bawat mahuli o ma 6 feet below the ground na Ninja Cups, kasi alam niya ito kasi nagpoprotekta din sa mga drug lords eh. At nagre-recycle ng kwan. So talagang nandyan pa sila at na-identify na iba, pero mukhang yung iba hindi pa ma-identify. Malamang na yung pagpatay doon sa drug lord sa Katiklan, di ba? Sa Region 6 ay posibleng yun pinatahimik para hindi sila maisama sa listahan. Oo. Biro mo, pumunta na dito, pero parang hindi naman yata nag-iwan ng listahan kasi dapat mag-iwan daw siya ng listahan kay Secretary Sueño. At talagang susuko na rin siya na yun. Sumuko na, pumunta na doon. Kaya lang, for some reason, sabi niya, ibibigay niya ang pangalan, hindi naman daw binigay. Hindi na nakarating. Hanggang sa, hindi, nakarating sa, Hindi sabihin yung listahan. sa DILG. Palibasa, hindi naman pala dapat DILG dahil hindi naman public official, di ba? Okay, kailangan talaga sa pulis pupunta, pero mukhang hindi pumunta sa CIDG. Palibasa may takot, no? Baka mismo si takot si Misalete. yung mga Espinosa. Oo. Kaya nga nagpa-kup-kup sa kod, Kasi posibleng nandyan pa yung ibang may ibang kanila, mga ibang protector nila. Nandyan pa sa paglilingkodan. Hindi nga lang alam, hindi lang na-report pa kay General Bato o kaya kay Pangulong Duterte. Doon sa listahan daw ni Espinosa, talagang ay doon sa pulis ng buwan, posibleng yung mga ibang Senadora. Yung mga protector na yan, posibleng nandyan sila, nagkukunwaring hindi sila involved sa droga, pero malamang sila ang paligpit dun sa drug lords. Kasi big time daw talaga yun, kasi may record na dati na kaya nakulong na sa Bilibid yan. Ay, nakulong na to, Oo, nakulong na sa pagtutulak ng marijuana. Tapos nung nandun na siya sa Bilibid, nagkaroon siya ng connection sa mga shabu dealer, drug lords. Kasi dati marijuana ang kanyang tinutulak nung una at doon siya nahuli, nasuhan siya, nakulong siya. Pero nung nandun sa kulungan sa Bilibid, nakilala niya yung mga drug lords dun sa shabu. At nakalabas after 2 years. Lumaki negosyo. Ngayon, lumabas after 2 years, naging shabu na ang binebenta. Naging big time. Sinapanit na ng gusto. At ang daming negosyo, kung ano-ano mang sinabi. May resort, may internet cafe, may mga sa Boracay, napakarami yung sinasabing negosyo nito mula noon, no?
At ang kwan pa, nagpalakas pa sa pagkasangkot niya, yung napangasawa niya, na babae, itong napatay na babae, asawa dati ng isa ring drug lord na napatay na yung asawa nito. So, nung nagkilala sila, Talagang sila na similar business. sila na, sila nagsama at ayan na, no? Kaya, posible na, merong kasabwat kakutsabang Buti dumating nagtatahimik sa kanila. Buti At- dumating si Partner Paskis, yan na pinag-uusapan natin. Oo, sabi niya, malapit na siya eh. Oo. Alam mo, partner, nung tinatawagan kita kanina, sabi mo nasa City Hall ka? Sabi ko, sa City Hall may kumakahol na aso. Ayos ka rin, ha? Lakas ng kahol ng aso. Sa City Hall ako. Sige, bumati ka muna, partner. Patutugtugin pa natin. Ha? Ito yung mic mo. Hindi, patugtugin mo ulit. Oh. Yan na. Yan, ito na po. Ating oras na ganito. Sabi nga Ginobresto, may gumastos, ha? Ang katoto ng bayan, Paski Natividad. Gumanda at magaling. Sesa na, napos po yung eleksyon ng Kabataan Barangay. Kaya yung leader ko, masigasig po ito. Lagi sinisigaw yung pangalan natin. Ang inyo pong katoto, Paski Natividad. Sana'y manatili tayo rito sa ating himpilan ng Kakampiyon Line sa Talakayan Pinoy. Malapit pa pong magdiin bago ako dumating. Kaya, Hindi tayo pwede mag-stand yung partner. Oo. Kasunod. andyan yung sniper. Mga katoto, magandang hapon po muli. Tama ka na sa... batiin mo muna yung tapos yung batiin. Nakabati na eh. Patingin po ba natin Sige. tapos yung birthday nun Sige. binabati natin ang dati nating taga-subaybay si Alex Cusina at ang pamilya na kahit siya kami lumipat na programa ay nakatutok sa amin. Talagang nakatutok. Aba, kahit Kuha natin sa amin. Hi, Alex! kahit nagkukulang yan sa sponsor nandiyan pa rin yan. Kahit pa na yung parinig mo, ha? Oo. Hindi pa rin natitinag. Siyempre, 5 taong anibersaryo. Dinala tayo sa ngiti. Sikat na nga si Alex, eh. Binabati natin ang Napili ko na, Alex? kusina. Trevino. Kala ko kusina. Kasi ayaw pumayat laging mataba. Kaya binasagan ko ng kusina. Kasi alam mo yung mga tao, pag mataba, parang walang hilig sa kusina. Yan. Ang ating pamangkin na si Deos at Aileen na sumikat po sa kanilang negosyong Manginasal. 4 na po ang kanilang branch. Nagsimula sa Laguna, tapos 2 sa Caloocan, at saka Salamat doon sa parating yun na certificate nila, ha? saka sa isa sa Paco, Manila. Yan. Hindi naman tayo Pwede tayong kumain doon. ba, Wala certificate. siyempre Sabihin lang pangalan ni ano. natural Tayo doon. basta yung branch niya halimbawa Caloocan, Sagandaan o Grace Park, yan, Paco, Pwede raw, ha? Paco Manila, huwag tayo Dadating dyan. yung mga apo ko. Walang problema dyan, basta itinawag ng manager na dinig yung pangalan natin, di ayos na yun, okay na, no comment na yun. Nagawin kayo sa mga area na teritoryo ng Manginasal dyan. Wala tayo. Sabay dukot bayad. Okay. Kaya ating po mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Binabati natin lahat yan. Ang ating Philippine Coast Guard na nagkaroon ng bagong barko na naman. At ang ating Ako, ha? ating mga Dalawang kasama. po ba yan? Dumating na barko na yan? Hindi, 10 lang yan. 10. Pero hindi naman lagi sunod-sunod. Sunod lang. May one at a time yung mga Parang may submarine pa raw na parating. hindi na kayang bayaran yun. Ano ba yan? Bili ba yun? Yung donasyon? Bilyon.
ano yan bali installment yan. Loan ng ating natin pong binabati natin ng Rotary International District 38 yan, na pinamunuan ng ating magiting na governor, si Ernest. Ayan, siya po ang namumuno ngayon sa governor, district governor po, si Mahagilap si parang Ernest. Ernest Huyek. Dahil Dati gabi-gabi kami yan eh. ngayon araw-araw na. Eh kung sasali ako sa loto, malamang gabi-gabi. Kasama ka, maraming kasawa tayo sa Chibog dyan dahil Hilig ko mapapakain yan eh. hindi, tsaka yung induction ng mga Rotary Club. Ikutan yan, gabi-gabi or every other day, ganun. Depende sa schedule ng mga Rotary. Pero tsak na may induction at hindi naman Tama, pagka medyo nagkaroon na pagkakataon, balik Rotary tayo. pagka meron pang pagkakataon, bigyan mo naman hanggat governor yung kaibigan mo, pumusto ka na rin para lalo na ang ating Rotary Club, RC Leon Ginto Manila. Diyan po tayo. Yan ang pinakasikat na Yan po ang ating 3010. yan ay itinatag ng inyong katotong Paski. Ikaw ba nagtatag na? Isa tayo sa mga director dyan. Galing Yung mga founder. Kaya nga hindi sumikat siya. Si Remy, diyan mo na-recruit eh, ba? Diyan din siya namatay. So malapit mga kaluluwa. Mahabang salaysay po yung mga tagapakinig at tagapanood. Sige, tuloy natin. Ano ba yung Pati pa si Engineer, di ba? ano ba? sige. Nakarating din ba? Sige. Oo. Sunod lang kayo. Okay, binabati ko si aming Pangulo sa Rotary Club of Pasig North, si President Andy Fernando, na nagkaroon ng off-taking o induction nung nakarang Sabado dyan sa Valle Verde 5 sa clubhouse dyan. At of course, nandun ang aming District Governor Jojo Lorenzo at andun din, nag-witness din yung mga past district governors at saka nagagandahan mga DGL o ladies ng mga district governors, no? Of course, yung mga kasapi rin ng aming club, nandun lahat sila, mga past presidents na kasama ko na rin, no? At of course, binabati ko rin yung grupo ng Pugad Lawin Quirino, ang mga pinangungunahan ni Lawin Nick Kendangan, Lawin Hayes, at saka ang national president namin na si Lawin Coco Ariar o Rolly Ramirez ng Pugad Lawin sa Lucena. At of course, mamayang hapon mula ulit alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, meron na naman tayong seminar dyan. Libre po ito dyan sa MEPFS Engineer Center. Ito yung nandyan lang po sa kanto ng EDSA Corner Panay Avenue, harap lang po ng MRT Quezon Ave Station sa kabila ng Centris. At Solar for the Home ang ating topic ulit. Every Wednesday po yan. So gusto nating malaman ng ating kababayan ng may dudulot ng haring araw na biyaya at kaginawaan sa mga buhay natin. Dahil libreng kuryente po manggagaling dyan sa solar panel. Ayan, okay. O baka may gusto kang i-promote na negosyo, partner. Sayang naman tong programa natin. Negosyo. Ay mga taga-kwan ba, may saunang pagkakataon itong Sauna? sa kauna-unahang pagkakataon nagtayo po ng condominium dyan sa Bitas, Tondo, Manila. Oo. Kaya yung mga Gusto mong renta? yung gustong mag-rent to own or Parang doon, ha? Magkano, partner? mura lang 6,000 lang ang 6,000 ang down payment. down payment. Kada buwan, Yung kwento ba, magkano? kada buwan, magkano? Yun, 6,000 lang. Ang down payment, 10,000. Oo, tapos. Okay. Mura na. Monthly. Oo. Aba, Maganda yun. At saka pareho rin ng mga... di mo na tira, partner. dalawa na nga yung pinreserve. Dalawa na.
Hindi naman siya. ako. Para malayo-layo sa bahay mo. Delikado. Hindi, pisan yun. Pisan siya sa amin. Delikado, teritoryo ko nga yung tundun. Baba ako. Pero rento, 25 years to pay. Oo. Sa'yo na yun, no? Pagkapatay ka na, Sa iba naman. tapos na, bayad na. Sa iba naman punta. Oo. Patay na katira. Sagot ng insurance pag namatay ang 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 installment. nag-uulog. Pati yung nakatira, Kaya malaking pagkakataon na ng mga taga-Tondo yan or yung malalapit sa Tondo na katabing district, halimbawa district 2, maganda Tondo. yung ilang square meter? Maganda, Mga 5 square meter. so, squatter area, no? Ba nakatayo? Tulog ka nakatayo. At 24 square meter. 24. Kaya samantalay natin na Parang ganito lang. open reservation sa Itong opisina. kasi lahat ng opisina. Pwede. Pwede na yan, isang kwarto. Pwede yung dalawa bigay. Ha? Dalawang bigay yung hulog. Gusto mo labing limang hulog. Ito, 15 at saka 30. Pwede yun. Siyempre, yung mga ganyang Sige. pero malaki na nagagawa, pwede na baka maubusan ng reservation. Kasi alam mo, condo, di ba, hanggat bago i-construct yan, inaahente na yan eh. Tanggalin mo yung Reservation, di ba? Tanggalin mo yung commission. Sa'yo na yun. Alis mo. Less. Sige. Ah. Kondo, ha? Sa Bitas, Tondo, Maynila. Bibenta ka na ng kondo na yan. Hindi, yung anak ko kasi manager ko. Kaya. Kaya sabi mo, promote. Di-promote natin. Tama yan. Kontakin na lang yung anak ko, si Kagawad Lolet Natividad. Kala ko ikaw talaga yung yung pala kondom pala yung binibenta. Mahaba sukat nun. Ikaw, hindi nga. Kondo eh. Di ba yung kondo? Pahaba. Tsaka mukhang reusable pa yung binibenta mo. Yung mga solar mo. Yun. Pala ba kausapin natin si DOE? Secretary. Oo. Mag-schedule ka na. Puntahan natin. Para Solar. makuha natin yung kwan. Yung permit ng DOE. Di ba? Tama, oo. Ako naman, ipopromote ko yung aking aming construction na company, ha? Yung yero mo, yero? Yung Antrisol. Ano bang bebenta mo? Yung pinagpalitan o yung Scrap. scrap na yun Hindi, Paano yun? Nagpalit ka ng bubungan, di ba? Oo, yung pati yung mga installation ang ginagawa namin. Yung sample mo, yung bahay mo. Tignan nga, baka kahit buo. Wala. Kahit ba, Wala na yung tulo pa na. kahit buo. Ikaw ba yung bubong mo na problema, tulo? Hindi, yung papalitan ko yun kahit buo. Pag nakita ko yung yero mo maganda, papalitan ko yun kahit buo. Hindi ko pinalpan. Pinaayos ko lang. Akala ko palit bubong Hindi, eh. walang problema. Papalitan ko yan kahit tayo mo papalitan. Punta natin. Ano ba, corrugated ba? Corrugated? Kahit ano. Kay Gob. Di ba kay Gob gawaan din siya na. Oo. Gawaan din ang kanila. Kasi Gob, yan ang linya. Pero ano yan? Manufacturer. Hindi, dealer lang siya. Nag-import. Hindi. Local. Bili siya local. Kala ko may gawaan siya ng kwan. Oo, linya natin, mga roofing. Yan. Ano yung kwan, yung bubong na parang isa ngayon na yero pala. Ayun yan. Tile roof ang tawag ko ba? Gusto mo yung ano? Tile roof. Pero bago talaga. Hindi, yero nga. Hindi kasi ang style nun, patong gumagawa ng gano'n, di ba? Ang ngayon, Yero na. Kapag lang ano. Gusto mo gano'n? Oo, maganda yun. Magkano ba? Usapan natin. Ano yun? Ikaw ka magtanong ng presyo dito. Punta sa negosyo. Okay, ano lang. Paselo namin Ang iyari nun, yung sheet by sheet din. Ano sheet by sheet? Boy sheet. Ayos na ba yung shares ka, ha? Hindi, yung, di ba, per sheet yung bili ng yero? Oo. Kaya ang problema dyan, pag tumulo yung ginawa namin, bullshit ako.
nagkamali sa Roscoe Ligar yun. Bullshit. Sige. Tuloy natin. Hindi, meron pa tayong ano. Oo. 30 minutos. 40 na po. Oh, ang magandang balita, sa susunod na ASEAN na meeting diyan sa Laos, gustong kausapin ni Pangulong Obama at saka Pangulong Putin, President Putin at President Obama, si Pangulong Duterte, no? Talagang alam mo, bumibilib na itong mga ibang pangulo, mga ibang leaders sa iba't ibang lugar ng mundo, no? China natakot na yata. Oo, sabi niya, bigyan mo lang akong oras at maghahanda ako, sabi sinabi niya yung sa ambassador, di ba? Oo. Kaya yung may kakayanan pang, sabi niya, may kakayanan pang lumaban sa gera. Maganda na. Oo. Partner. Tsaka alam mo yung Abu Sayyaf, ha? Dadagdagan ng 5 batalyon yung mga pwersa doon sa Sulu, Basilan at saka Tawi-Tawi, ha? Para pulbusin na yun, ha? Rin yung ating mga namatay na sundalo, no? Pero, Oo nga, 15, no? Bata, Oo. mga bata yun. Nag-loadsad ako sa grupo ng Lawin ng tulong. Sabi ko kung ano man tulong na pwedeng ibigay ng mga kapwa ko Lawin, para sa pamilya ng mga sundalo natin doon, no? Tulungan natin sila. Kawawa naman sila, oh. Yung nakatagong kanyon sa bahay mo, padala. Para tawag ng tungkulin, eh. hindi, bakit ba ayaw pang gamitan ng airstrike para Ang problema, classmate, makatamaan yung ibang inosenteng sibilyan, eh. mga bahay Kaya kailangan kubkubin mo talaga, paligiran mo talaga, hindi ka basta pwedeng no? Parang talaga sa lupa ang labanan. Oo. So, problema, ang paraan talaga, classmate, paramihan ng pwersa, talagang punuin mo siya. problema nga, sanay sila sa bundok, alam nila kung saan lulusot. Ang kagandaan naman kasi nag-declare na ng ceasefire din ng New People's Army dahil CPP-NPA, di ba? Dahil maganda yung usapan sa Oslo, Norway, di ba? Ay pwede mo ngayon ilipat yung mga pwersa mo doon, di ba? Yung mga nandito sa MPA, nakabantay sa MPA, sa Norcom, kung saan man, di ba? pwede mo na idagdag ko Yes, sa dagdagan mo para lang mapulbos na minsan. Nabiro mo, meron na naman pintay, di ba? Hindi lang masyadong nalathala yun, no? After nung Canadian, nung 1 or 2 months ago, 1 month ago, meron itong pinatay na iba na naman. Grabe talaga. Buta na naman. Tsaka may marami pang bihag doon, nadala-dala yung mga unggono. Kaya nagalit na talaga si Pangulong Duterte. Mas maganda, organize yung mukha na. Yung mga napuputol ang katawan sa gabi. Lalo na mga kabilugan ng buwan. Ba, marami tayo. Only in the Philippines yun. Oo. Yun I-organize mo. Ayun ang mahirap nilang kalaban dahil hindi nila nakikita. Ako, talagang problema sa traffic, Mr. Equalizer, grabe, no? Di ba nandyan na yung color coding ng kada araw, di ba? Kunyari, Lunes 1 and 2, Martes 3 and 4, di ba? 5 and 6 naman ng Miyerkules, and so on and so forth. Ang may nagpapanukala na kaibigan ko na magdagdag pa ng isa pang numero na pwedeng color coding, no? Ano mga mayaman, bibili naman ng bago sasakyan. Pero naman hindi naman lahat makakabili. Hindi naman lahat makakabili noon, di ba? Ito pala may problema dun sa double decker, Kasi yung mga pedestrian. Pedestrian overpass. Hindi pwede, hindi talaga pwede yan. Ang pwede lang dyan sa Ross Boulevard kasi walang pedestrian overpass dyan. Pero pagdating na ng Baclaran, meron ulit. So hindi pwede, may clearance, kasi? Ang solusyon talaga, yung articulated bus na tapos yung innermost lane ng EDSA at saka major thoroughfares, gagawin siyang high occupancy vehicle lane. Ibig sabihin, bus lane yan, no? Nakasegregate siya sa karamihan ng trapiko at yung mga intersections, lalagyan mo siya ng priority crossing, no? Yun ang paraan talaga. Mukhang gusto ko nang mag-voluntary na traffic manager, traffic consultant niya, no? Mag-volunteer ka na lang. Secretary Tugade kasi Pumunta ka doon. nahirapan na talaga yung bansa natin, eh. Sige nga, samahan kita.
ang mga parang parkingan ng EDSA, parkingan ng C5, ha? Hindi, minsan, Halos lahat na. humingi ka ng mag-audience tayo doon. Minsan ano eh. Bagay, mas mabuti na yung tirik sa sakyan kaysa sa tirik mata. Ay, ba naman yun? Magagalit si Ma'am kasi. Tirik sa sakyan eh, di ba? Oh. Eh, pagod ka. Siyempre, sa gabi, tirik mata. Pagpagod. Pagod. Mga katoto. yung traffic kaya, no? At pag kaya nga, biro mo, kinakailangan pa ng ng emergency power, no? O, tsaka isa pa, Mr. Colaser, ang tagal dumating yung mga in-order ng mga bagong bagon. In-order pa nila Secretary Abaya, ay sabi... Pinahold nila dahil di sila nakapwesto. Hindi, dumadating na, pero pa isa-isa yata ang dating. Ito yung galing sa Dalian, China. O, ang masama kasi, hindi pa na-testing sa China. Dito pa ite-testing. Eh, paano kung may palpak? O, nako. Wala na, baliwala na kaya Abaya yun. Dahil Ano, parang nakuha niya na ano yung komisyon niya eh. Parang, kung tutuusin mo, madali na sana yung traffic niyan. Pero yung disiplina talaga, number 1 naging problema. Oh, disiplina. Yung mga nagbababa, hindi tinatabi yung mga yung mga jeepney na yan, ayaw itabi yung mga Dapat pinoproportion nila yung dami ng sasakyan. Sabihin yung pag-release ng sasakyan, medyo naman. Kawasan. tsaka yung C6 ha, pinuno natin one time ha. Ang dami na natin post sa Facebook, tsaka ano pa. Ang ginawa lang ng gobyerno, tinabunan lang ng mga buhangin, maliliit na graba. Ay, siyempre, pagdaan ng malalaking truck, wala na naman, oh. Ang sana itapon nila dun sa mga malalalim na uka, weak cement, yung weak cement concrete ba? Mag-order sila ng semento dyan, tapos tabunan na dun, pabayaan mo lang, hindi naman kailangan sementohin mo kagad na katulad ng isang highway. Tabunan mo lang para yung mga lubak mapunuhan. Pagkaraan na 1-2 araw, tutigas na yon. Quick drying, para sa maghapon matigas na yon, no. So mawawala ngayon yung tubig, yung mga potholes kumbaga, no. Yan pong solusyon dyan, Mr. Secretary Mark Villar. At kung sino man dyan, no, yung MMDA, tsaka dyan sa City of Taguig. Dapat centralize ang mga decision. Pakitignan lang yan, no? Magsakripisyo na tayo ng weak cement, yung concrete cement na fast. Dapat tama yun na dapat centralize ang mga decision. Well, mukhang DOTC na yung ang traffic eh. Maraming involved ng mga local government yan. Ayan. Ngayon lang ba magbabalita? Ano yung 5 balita nun? July. Katoto, July. Oh yes, maghihigit ngayon ang port of entry ng aduana mula Port of Luzon, Visayas at Mindanao, pati na ang paliparan sa bawat paliparan sa ating bansa dahil nga sa pagpasok naman ng mga illegal na droga. So ngayon, pinahihigitan ngayon ng Philippine National Police, ng Bureau of Customs, Immigration, CIDG, NBI upang mahadlangan itong mga illegal na droga na pumapasok sa atin inside o outside. So ngayon, talagang patuloy ang kanilang operation, talagang tutok marino, tutok sundalo, tutok police, tutok ikaway yan para mabantayan nga ito. Dahil nga, kung naalala ninyo yung nakalusot na nagkakahalaga ng 18 million na cocaine, ito isang foreign Chinese national na nahuli mismo yan sa may Clark, sa paliparan ng Clark, na mga nasabing mga drug enforcement group ng PDEA. Ngayon, talagang hihigitan na at wala nang susinuhin at talagang sustahin. Hindi lang sa pamagitan ng x-ray scanning kung hindi umubuhos natin ng mga tinatawag na law enforcement agency ang bawat nagpapasok ng illegal droga dito sa ating bansa. Para sa Kakampi Online, Talakayang Pinoy, Diripudok Magulat. Thank you, Katoto. Maraming salamat, July. Ganap ka pa ng balita. Medyo may nandating ng balita. Katoto.
Tuloy. Yung SK, yung election ng kinatigan na ni... Binalita ko nga kanina yan. Nabalita mo na ba yan? Oo, binalita ko kanina. Eh, Yung dapat alisin na yung barangay, di ba? yun yung pinag-usapan namin ni Engineer kanina. Oo. Na yung paulit-ulit natin binabanggit dito na wala nang eleksyon. Oo, para meron siyang gobyerno. Milyon din ang nakalaan niya pag nag-eleksyon. Mas mapipili mo lang din mga bulok. Palpak. Yung ayaw mag-report ng mga may adik at saka user sa kanilang barangay. Hindi. Oo, pero dapat siguro dahil nasimulan na rin naman ng Pangulong Duterte yung war against drugs, di ba? Eh salain na yan, no? Ang pwedeng pa-extensionan lang dyan yung mga matino. Eh baka kasi yung nakaupong kapitan, no? Mga kagawad, Sample lang sa sangkot, di ba? Sa amin lang. Kaya kailangan makuha yung mga listahan sa PDEA o sa pulis kung meron man dyan, no? At pagka Kapitan, nasa listahan Sa dapat inyo? Ba't nanatili pa nakapwesto? Ba? Di ba nga ito? Ano pangalan ng kapitan? Huwag natin pangalanan. Hindi, anong barangay number? Huwag na. hindi natin alam. Ang sinasabi natin malamang may listahan na yan ng PDEA kasi may intelligence fund yan Oo, So, alam nila yan, no? sana ganito, no? Yung halimbawa, yung mga barangay na ganyan na ultimo yung official addict o user o puser. Sana ako na yung bigyan na ng lesson na pick up. Di ba? Pick upin. Yung mga mamamayan din, pag alam nila na may kalokohan yung kanilang kapitan o kagawad, isumbong na nila. Alam ng mga taga-kanila na gumagamit yun. Ba? Na boto pa. Nanalo pa rin. Yun na nakakaano ha. Kaya nagpakain, nagpainom, nagbigay ng konting pamasahe o ano. Alam mo namimisan mga bata sa barangay. Kaya nga sana, Diba yung iba talaga yung pakialam din. sa susunod na eleksyon mga kadoto, tandaan nyo to. Kahit na painumin kayo araw-araw ng alak o lasingin kayo, bigyan kayo ng malaking bayad sa... Ang mga style dyan bulok na halimbawa, ang talagang watcher na authorized sa presinto ng mambotohan, dala-dalawa lang. O kung halimbawa ang presinto nyo, malaki yung barangay nyo, 12 presinto. O di tayo misto lang yun. 24 lang dapat ang nakaupo ron. O ang style ng vote buying naman, kukuha ng 100 tao yun. 100 tao, babayaran ng tigli 500 o 1,000. Pero ang watcher noon, yun lang dala-dalawa sa bawat kwarto. O, binili niya yung iba, hindi halata na nabayaran yung iba. Kunwari, sasabihin ng kandidato, watcher ka. Pero kung iisipin ng mga watcher na ang authorized lang talagang nakakapasok sa presinto, 2. O, hindi. May magaling na... Diba? Yun ang technique nila dyan. Magaling na kumandidato ng chairman sa amin. Hindi ko nababanggit yung pangalan. Pero... Sumalangit na nga. Buhay pa. Buhay pa naman. Buhay pa. Ilang beses na tumakbo na chairman. Hindi na nanalo. Halo. Ayaw magpainom. Ayaw. Ginawa, mga 100 na kinuha niyang watcher. Yun. Binayaran lahat. Siyempre. Konti na lang yung Ah. kalahati ng mga botante, nakuha niya na. Kung kukunti lang butante na isang barangay, panalo ka na rin. Panalo na, kasi ginawa niyang watcher. Kaya sana yung mga butante natin matuto na. Yung suriin niyo yung kandidato, yung talagang may Pare ng style, pare. may kakayang gumawa. Paglilingkod talaga, serbisyo totoo. Parang hindi binayaran, ginawa niya. Yung ni Digo, ni Presidente, hindi gumasta ng malaki yan, pero gusto ng tao. Bakit? Gusto subukan yung mga may kakayanan. Kahit na hindi siya mayaman, wala siyang panggastos, ang tingnan natin yung serbisyo niya, yung makakatulong siya sa bansa o sa bawat barangay. Yan, ha? Ganun ang dapat. Yan, mga katoto. Huwag niyo kayo boto, di ba? Sa karanasan, yun ang nakita. Yung mga taga-Barbosa dyan. Yung mga sa karanasan ko sa barangay na naluklok tayo ng 11 na taon, yung mga iba't ibang racket dyan na kalokohan dyan, alam na natin yun. Nasisilip natin yung kamalian ng botante dahil nasisilaw sa pera, nasisilaw sa pagkain, painom.
Yan po ang weakness ng mga botante. Bagay, hindi mo rin masisigalan ng kahirapan. Pero kung marunong kang bumoto, tignan mo yung yung nakita mo ng may kakayanan. Kahit na dati na siyang natalo, pero marami naman siyang naiwang magagandang nagawa, at least may kakayanan yun. Baka natalo nga lang yun dahil hindi nagbigay ng pera o hindi nagpaka, hindi nagpainom. Huwag natin itumbas yun. Itumbas natin yung nakita natin kakayanan niya na masipag at walang interes mangurap. Di ba? Bukas ang puso, bukas ang libro ng barangay na hindi dapat bukas ang puso kasi masama nga yung sarayin natin sa kurap yung mga tao eh. Kailangan pakita natin yung kakayanan makagawa, makatulong, maglingkod ng serbisyo publiko, voluntaryo na hindi ginagamit yung pera. Limang minuto na lang. Ganyan yung dapat na maalala natin mga katoto. Ayan mga kababayan. Boto. Ulit ako si Mayor Estrada. Mga katoto, yun lang yung napag-uusapan. Sana tanim natin sa isip natin. Maraming nagsisisi dyan ng 3 taon dahil lang naiboto nga nila, nakuha sa pera, nakuha sa lagay, pera, pagkain, painom. Okay, ngayon, nung makitang palpakang administrasyon ng barangay, ay nagkakasisihan na. Kala raw nila, mahusay, maayos. Yung pala, mas palpak pa rin sa natalo. Pag walang eleksyon, wala kang kalaban. Ayan. Diba? Sa eleksyon. Okay, appointed na lang para wala nang pagka kung sino in-appoint ni Mayor, wala na silang magagawa. O, di yung susundin. Kaya kailangan naman maganda sana yung gawin ng Nasa pagpipili naman. hindi basta kaibigan o nirekomenda ng malakas kay Mayor. Huwag naman ganon dahil dapat magkaroon ng consensus doon sa mamamayan ng barangay na ano yung kategorya ng taong yan. Halimbawa yung dating naupo niya, si Paski Natividad. Ano ba ang mga nagawa niya? Ano ba ang mga nagawa niya? No? Dahil nasa edad na si Katotong Paski, yung anak niya na Kasi yung si Soledad. salita. Yun yung mga mga karanasan natin doon sa politika. Bagamat hindi na tayo nakapwesto, lapitin pa rin tayo ng mga tao dyan dahil alam nga yung servisyo natin. Ano ba yung chick na tapsunog? Extra na. Extra na tayo. Oras na pagkain. Wala pang seconds yata. Panload ba to? Wala na. Yung ilang minuto pa? 2 minutes. Ay, extra mo na. Kala ko 5 minutes pa. Marami ka rin tayo. Okay. Okay. Natatapos naman po isang oras dating talakayan at huntahan. Huwag po sana kayo magsasama sa babae sa amin yung Lunes, Merkules, ganitong oras. Papasalamat po kami sa isang araw ng pagkakaroon sa amin. Sa araw-araw. Sana kayo magsasama patawarin ang aming kasalanan. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal, pamanal at pagtulong, paggabay sa amin. Wala. Gawin pabasbasan ninyo ang aming programa. Kung patuloy na makapaglingkod sa inyo. Ang lahat po ng papurit, pasasalamat ay sa inyo. Ito ang aming samo, dalangin sa pamagitan ng pangalan ng inyong anak na si Jesus. Pamagitan ng Inang Birang Maria. Amen. Okay, ay magsimba po tayo dyan, no, sa Baclaran. Miyerkules po ngayon. At inyong kaibigan, Mr. Nicolas Ordan Solueta. Nagpapaalala tayo pantay-pantay sa batas ng Diyos at ng
tao. Paglaban po natin ang matuwid. Ang inyo pong katoto, Paski Natividad po, walang tagumpay na makakuntan kundi pagsusumikapan. Ito po yung lingkod, Engineer Willie, pagpatuloy natin ang wagas na paglilingkod sa ating mga kapwa at ang Panginoon balang magbalik. Panginoon, basbasan mo at gabayan mo, palakasin mo po ang aming Pangulong Duterte. At sa ngalan ng ating magaling masipag na technical engineer na si Alan Soto, hanggang sa susunod na Lunes, magkarinigan po tayo. Mabuhay ka, Pilipinas! Ang gabi ay mapayapa, mahal sa buhay.